Magandang araw mga bata! Ako po ang inyong magiging guro ngayon. Ako po si Binibining Donna Jean B. Pata. At ngayong araw ay may babasahin tayong isang kwento na pinamagatang Ang Langgam at ang Tipaklong. Handa na ba kayo? Tara, ating tuklasin at alamin! Noong unang panahon, may nakatirang mga langgam at tipaklong sa madamong parang. Masisipag na nagtatrabaho buong araw ang mga langgam, nangungolekta sila ng mga butil ng trigo sa palayan ng magsasaka sa malayo. Sila ay nagtatrabaho sa napakadisiplinadong paraan. Maaga silang nagpupuntang sakahan tuwing umaga sa oras ng may sapat na liwanag para makakita at magsisimulang magbubuhat ng mabibigat na butil ng trigo na nakapatong sa kanilang ulo. Maingat nilang nilalagay sa imbakan ang mga butil ng trigo at pagkatapos ay bumabalik sa sakahan para magbuhat at kumuha pa. Sa kabilang banda, ang tipaklong ay napakatamad at nagpapahinga sa lilim buong araw. Umaawit ng mga kanta mag-isa at masarap na kumakain. Nagpapakasarap siya sa buhay ng todo at walang pakialam sa susunod na mangyayari. Lagi niyang kinakaawaan ang mga langgam na nagtatrabaho buong araw. Lumipas ang mga araw, tinatamad na lumundag ang tipaklong sa damuhan. Masigla, masaya at laging busog at humuhuni at umaawit sa kanyang sarili. Dahil masarap ang buhay niya. Habang ang mga langgam nagbubuhat ng mga trigo at dinadala ito sa kanilang lungga ng buong sipag. Isang araw, habang nagtatrabaho ang mga langgam, isa sa kanila ay nahulog dahil sa bigat ng botel na binubuhat niya. Siya ay pagod na at nasaktan. Sa halip na tulungan ng tipaklong, tinitignan lang siya ng tipaklong at pinagtawanan. Nagtanong ang langgam, "Ginoong tipaklong, maaari ba akong tulungan na buhatin tong trigo papunta sa aking langga? Pasasalamatan talaga kita ng lubos to." Ngunit siya ay hindi pinansin ng tipaklong. Nagpapatuloy sa pagtuktog kaya buong lakas na binuhat ng langgam mag-isa ang trigo. "Ha ha ha ha! Bakit ako magpapakahirap, langgam?" tanong ng tipaklong. "Halika, magpahinga ka muna at pakinggan ang kanta ko. Narito na ang tag-init, maaliwalas at mahaba ang mga araw. Bakit sinasayang nyo ang sikat ng araw para magtrabaho?" Hindi siya pinansin ng langgam at yumuko na lang. Pinilisan niya ang paglakad papuntang sakahan at ito ang nagpapatawa ng malakas sa tipaklong. "Ha ha ha ha! Munting langgam, nakakaawa ka naman." Tinawag niya ang langgam. "Halika, halika, at sumayaw tayong dalawa. Kalimutan mo yang trabaho at magpakasaya tayo sa tag-init. Maglibang ka." "Tumutulong ako mag-ipon ng pagkain para sa taglamig," sabi ng langgam. "At mapapayo ko na gawin mo rin ito." "Huha, bakit kailangang mag-alala sa taglamig?" tanong ng tipaklong. "Napakarami pa nating pagkain sa ngayon at marami pang panahon para maghanda sa taglamig." Ngunit alam ng langgam kung ano ang kanyang ginagawa, kaya nagpatuloy siya sa kanyang pagtatrabaho. Habang ang tipaklong ay lumulundag patawid na parang masayang kumakanta at sumasayaw, ito ay nagpatuloy sa sumusunod na araw. Sa halip na nagtatrabaho,
at naghanda sa taglamig. Kumanta at naglaro lamang ito sa kanyang libreng oras. Hindi niya naisip na ang napakagandang mga araw ng tag-init ay hindi habang buhay at hindi magtatagal. Darating din ang taglamig at tag-ulan. Ang tag-init ay naging taglagas at ang taglagas ay nagiging taglamig. Ang liwanag ay bihira nang makita at ang mga araw ay maiksi na at makulimlim. Ang mga gabi ay mahaba at madilim. Nagsimulang mag-ulan ng niyebe at naging napakalamig na. Nanginginig ang tipaklong sa lamig ng simoy ng hangin. Sinubukan niyang balutin ang sarili ng dahon sa paligid. Pero ang malakas na hangin ay hinipan ito palayo. Siya ay nagutom at walang nakitang anumang pagkain. Sigurado siya pag siya ay hindi nakakain ay siya ay mamamatay. Nanghihina na siya at di nagtagal na pagtanto niya na tama ang mga langgam at dapat naghanda rin siya. Hindi na gustong kumanta ng tipaklong, siya ay gutom na at nilalamig. Wala na siyang masisilungan mula sa niyebe at wala na siyang makakain. At para pati na rin ang sakahan ay nagbabatuhan na ng niyebe. Walang mapagkukunan ng pagkain. Anong gagawin ko? Asan ako pupunta? Pamagkoy ng tipaklong. Hindi niya inaakala na nagiging matindi ang taglamig di gaya ng dati at dahil hindi siya nag-imbak sa kanyang sarili ng pagkain at tumulong sa iba na mag-imbak, hindi niya masisilayan pa ang susunod na mga tag-araw. Wala na siyang matutuluyan mula sa niyebe at siya'y mamamatay na sa sobrang gutom. Nakita niya ang mga langgam na nagpapakasarap sa pagkain na inimbak nila noong tag-araw. Pupuntahan ko si langgam at manghihingi ako ng pagkain at makikisilong. Sinabi ng tipaklong na may pag-asa. Pagsuray-suray siya nagtungo sa mga langgam at kumatok sa kanilang pintuan. Kamusta mga langgam? Paiyak siyang bumati. Narito ako para kumantak at habang magpapainit sa inyong mga apoy, habang kinukuha niyo ako ng pagkain sa inyong imbakan. Hindi! Di bali na Ginoong Tipaklong, hindi namin gustong makinig sa kahit anong pagkanta mo. Nagmamakaawa siya sa kanila ng husto ng pagkain at papasokin siya kundi mamamatay siya. Ano? Napasigaw ang mga langgam sa gulat. Wala ka bang naitabi na kahit ano para sa tag-ilamig? Ano ba ang pinagkakaabalahan mo nung tag-araw? Wala akong oras na mag-imbak ng pagkain. Reklamo ng tipaklong. Masyado akong abala ng pagpatugtog at bago ko pa malaman tapos na ang tag-init. Napailing ang mga langgam sa pagkainis. Tinalikuran nila ang tipaklong at bumalik sa pagtatrabaho. Ang langgam na minsay humihingi ng tulong sa tipaklong ay tumingin sa kanya at sinabi, sa buong tag-init, nagpapakahirap ako habang tinatawanan mo ko. Kumakanta ka pa at sumasayaw. Dapat iniisip mo rin ang tungkol sa taglamig. Maghanap ka ng makakantahan at tipaklong, wala kang makakain at masisilungan dito. At pinagsarahan ng langgam ang tipaklong ng pinto. Ang tipaklong ay walang magawa kundi umiyak.